Pakiramdam mo ba na parang lahat ng tao ay may pera, successful at nauna na sa'yo sa buhay, habang ikaw parang hirap pa rin? Pero huwag kang mag-alala, normal lang maramdaman yan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 dahilan kung bakit feeling mo wala kang pera at napag-iwanan ka na. At kung paano mo pwedeng baliktarin yan para ikaw naman ang mauna. Number 1, comparing yourself to others. Feeling mo ang dami nilang pera kasi para bang halos lahat ay living their best life. Every scroll mo sa social media, ang nakikita mo puro travel abroad, bagong kotse, bagong iPhone, magandang bahay. Tapos ikaw, wala pa rin. Kaya tuloy parang napag-iwanan ka na. Pero ito ang totoo. Social media is curated. Ang nakikita mo lang ay yung highlight reel ng buhay nila. Yung magaganda lang. Hindi mo nakikita yung full picture. Rarely mo makikita yung utang nila, stress nila, o yung totoong sitwasyon sa likod ng camera. Baka yung taong yan nagpo-post ng bagong kotse. Maaring baon pala sa utang. Yung lagi mo nakikita na nagta-travel. Stress pala gabi-gabi dahil sa credit card debt. Kung makikita mo lang yung full picture, malamang hindi mo gugustuhin yung stress at pressure na meron sila. Kaya kung lagi kang napo-FOMO o feeling left behind dahil sa social media, simple lang ang solusyon. Control your feed. Or better yet, log out ka muna. Hindi naman masama na gumamit, pero gamitin mo lang kapag kailangan. Huwag mong hayaan na ito ang magdikta ng value ng buhay mo. Katulad ng susunod. Number 2, wala kang sariling bahay. Sa Pinas, parang sukatan ng success ang pagkakaroon ng bahay at lupa. Pero, totoo ba talaga yan? Oo, maganda kung may sarili kang bahay. Pero, kapag nagre-renta ka ngayon, hindi ibig sabihin na sayang ang pera. Ang hindi alam ng iba, mas practical at mas magaan sa finances ang mag-rent, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Kasi kapag bumili ka ng bahay, hindi lang yan yung monthly amortization. May construction, maintenance, repairs, at amilyar or property tax pa. At madalas, utang yan na babayaran mo for decades. Samantalang kung nagre-renta ka, fixed at predictable ang gastos. Mas flexible ka rin. Kung ayaw mo sa lugar, pwede kang lumipat anytime. At yung extra mong pera, pwede mong i-focus sa side hustles, negosyo, o investments para mas mapalago pa ang income mo. Hindi ka walang pera at nahuhuli dahil wala kang bahay. Bumili ka lang kapag financially ready ka na at hindi dahil napilitan ka lang sa pressure ng magulang, kaibigan, o ng society. Number 3, masyado kang atat. Feeling mo mas maraming perang iba sa'yo dahil madalas mo makita online na maliit lang daw ang puhunan, tapos boom, instant yaman daw. Lalo na nung nag-boom yung crypto, di ba? Puhunan lang daw na maliit na halaga, tapos biglang naging 100x daw ang kinita. Pero ang hindi natin alam, mas marami pang nalugi kaysa sa nagtagumpay. Maraming nawalan ng ipon at hindi na lang nagpo-post ng losses. At yun yung problema kapag masyado tayong atat. So agad natin ng malaking kita at wala pa tayong enough na skills at experience. Para bang first job mo pa lang, gusto mo agad ng 100k na sahod. O kaya kaka 1 month mo pa lang sa negosyo, gusto mo ng successful ka na kaagad. Ang reality, ang pag-build ng yaman, matagal, dahan-dahan at madalas boring. Savings, side hustles, disiplina at paulit-ulit na small steps, dun talaga lumalago ang pera over time. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo laging updated sa ganitong uri ng content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 4, nakatingin ka lang sa nakikita mo. Pakiramdam mo wala kang pera kasi sa paligid mo, ang daming nagfi-flex. Minsan hindi naman talaga nagyayabang. Baka proud lang sila. Pero meron din talagang nagyayabang lang para mapansin. Kaya kapag may reunion o gatherings, laging kwento. Uy, si ganito, may bagong Fortuner. Si ganyan nakapagpatayo na ng bahay.
Si ano, naka-latest iPhone. Pero, napapansin mo ba na wala ka pang nakita na nagyayabang ng, uy, meron na akong emergency fund. O kaya naman, ganito na yung stocks at MP2 investment ko. Sabi nga sa librong The Psychology of Money, wealth is what you don't see. Ang totoong yaman, hindi yung kotse, branded na damit, o mamahaling gadgets. Ang tunay na yaman ay yung invisible. Savings mo, investments, pagiging debt-free, yung peace of mind at freedom na meron ka. Pero bakit kahit ilang taon na ang lumipas, stuck ka pa rin sa parehong cycle? Kaya wag mo tong skip. Dito na papasok yung isa sa pinaka-critical na dahilan kung bakit feeling mo wala ka pa ring pera at paano mo mababaliktad ito. Number 5, hindi ka natututo. Normal lang na mag-compare sa iba. Human nature yan. Pero ang mali kapag naging inggit ka na lang o nauwi sa pambabash. Imbis mainggit ka, ang mas magandang itanong, paano niya nagawa yun? Bakit marami siyang pera? Paano siya naging successful? Itong negative na inggit mo, gawin mong mabuting inggit. Gawin mong curiosity at motivation yan para umangat din sa buhay. Limbawa, yung mga yumayaman sa negosyo o karir, hindi lang dahil yan sa swerte. Oo, may factor din ang timing at swerte. Pero mas malaki ang role ng knowledge, disiplina at skills. Yung iba nag-invest sa pag-aaral, nagbabasa ng libro, nakikinig sa mentors, at inaaral kung paano mag-isip ang successful na tao. Tulad nila Steve Jobs o kahit mga successful Pinoy entrepreneurs na nag-iisip ng outside the box at gumagawa ng bagay na may value na hindi basta-basta kayang kopyahin ng iba. Hindi ito instant success, kundi resulta ng years of learning and application ng natutunan. Kaya always learn para mag-improve pa ang buhay mo. Number 6, akala mo madali yan. Kapag nakikita mo yung may magagandang bahay, magandang kotse, parang perfect life at walang problema. Para bang ang dali-dali, no? Ang madalas kasing nakikita natin ay yung end result. Yung chapter 100 na ng buhay nila. Pero tayo, nasa chapter 1 pa lang. Hindi natin nakikita yung puyat, yung times na nalugi, yung holidays na sinakripisyo, yung mga times na walang naniniwala at pumapansin sa kanila. Ang nakikita na lang kasi natin yung kotse, bahay at gadgets. Ang hindi natin nakikita yung taon ng sakripisyo at disiplina na dinanas nila. Imagine mo, habang iba nag-enjoy ng weekend, sila nagtatrabaho pa rin. Habang ang barkada nasa labas nagsasaya, sila nasa bahay at tinatrabaho pa rin ang negosyo. Walang bisyo, walang luho, sobrang tipid kasi yun ang kailangan para makarating sa level na meron sila ngayon. Yun yung part na hindi napopost sa social media. Kapag na-realize mo to, maintindihan mo na hindi talaga madali ang pagyaman. Iba-iba tayo ng financial journey at goals sa buhay. Pero kung handa ka magsakripisyo at maging consistent, darating din yung time na makakamit mo ito. Which leads us to our next reason. Number 7, hindi ka nakafocus sa sarili mo. Napansin mo ba, ang dami mong oras na ginugugol kakatingin sa buhay ng iba, mga artista, influencers, kaibigan, pero ilang oras ba talaga ang nabibigay mo para sa sarili mong progress? Walang masama kung natutuwa ka sa success ng iba. Normal yan. Pero kung lagi na lang sila ang laman ng isip mo at wala ka ng energy para sa sarili mong growth, doon na nagiging problema yan. Minsan, kailangan mong tanungin ang sarili, may ginagawa ba talaga akong hakbang para magbago ang buhay ko? Dito pumapasok yung konsepto ng pag-invest sa sarili. Skills, knowledge, mindset, yan ang magpapataas ng value mo. Halimbawa, baka mas mabuting mag-focus ka muna sa pag-build ng savings mo bago ka gumastos sa kung ano-ano. Kaya naman, unahin mong bayaran lahat ng utang mo bago ka gumala. Pwede rin maglaan ng oras para mag-aral ng negosyo o bagong skill kaysa maubos ang oras
sa doom scrolling. Kapag laser focus ka sa isang goal, mas mabilis kang magkaka-breakthrough kasi hindi ka distracted. Ngayon, ano pang pwedeng gawin para hindi laging ma-feel na wala kang pera? Follow a plan that works for you. Kung wala kang plano, lagi kang maliligaw. Kaya kailangan may direksyon ka, whether daily tasks o budgeting plan, para alam mo kung magkano ang pumapasok at lumalabas na pera. Kapag wala kang plano, gulo-gulo talaga at mas madali kang madistract sa ibang tao at sa mga bisyo. Next, magkaroon ng emergency fund. Minsan kaya feeling mo wala kang pera kasi lahat ng unexpected na gastos direkta agad sa sahod mo kinukuha. Pero kung may emergency fund ka, may safety net ka kaya hindi ka parang laging kapos. Next, maging kontento at grateful. Kung hindi ka marunong makontento at magpasalamat, kahit magkano pang kinikita mo, laging parang kulang. Whether kumikita ka ng 20k, 50k o kung magkano pa, dapat matutong magtipid, live below your means, at i-practice ang delayed gratification. Mas magiging magaan ang buhay at mas makakapag-ipon ka dahil dito. At kung gusto mo pang malaman kung paano mo mapapalaki ang pera mo ngayon habang hindi umaalis sa trabaho mo, panoorin ang susunod na video. Paraan para dumami ang pera mo kahit maliit ang kita. Click mo na. Watch now.